politicians are coming here. Hindi pa kayo naawa sa kababayan natin. Ang bilis. Pagdating ko dito, sabi nila, in 48 hours, we will give you your treatment. Pero mo, Wow. I'm having the haircut. Yung isa siya sa may pinaka magandang buhok na nakita ko na senior citizen. Ang ganda ng buhok niya at hindi yun fake ah. Nilang inuuna, bayan at hindi sarili. Alam mo, nagigilty talaga ako dito Jessica. Bakit po? Dapat mamamatay na ako sa Philippines. I was sure I would be dead in 3 to 4 days. Kasi ang bagal ng healthcare natin. Grabe. Itong biopsy result, I have to wait 1 to 2 weeks. Dito biopsy nila, half day, nandyan na. Yun, good day guys, nandito po muli si Daddy Bean and maligayang pagbabalik sa Daddy Bean channel. Almost 2 weeks na yata nung mabalitaan ko na itong si Dr. Willie Ong ay may malubhang karamdaman, no. Recognize naman na siya, no, sa halos buong mundo, no, dahil marami tayong mga nanonood sa kanya. Kami ni Mami, nanonood kami sa kanya noong lalong-lalo na noong nagkaroon ng karamdaman si Mami, no. Naalala niyo 'yun nung na hospital siya, nagkaroon siya ng stroke, no. Malaki yung contribution no ni Doc Willie sa mga katulad natin. And so lalo-lalo na sa mga parents, sa mga senior citizens, kahit sa mga bata. And yun, hanggang doon na lang yung ating sa kanya, yung pagpupuri sa kanya dahil sa kabila ng lahat, hanggang ngayon kahit may sakit siya, nagsasalita pa rin siya. Kaya pala 8 months halos na parang hindi ko siya na gaanong nakikita sa channel niya. Si Doc Lisa lang yata halos. So it means dahil dun sa kanyang nararamdaman, yung kanyang tumor. 3 to 4 days. Kasi ang bagal ng healthcare natin. Grabe. Yun ang isang tumatak sa akin dito sa interview ni Jessica kay Doc Willie. Ang bagal ng process, no, ng mga examination, no, dito sa atin. Naranasan namin yan. Pag minsan maghihintay ka ng 1 linggo, 2 linggo, no, may mga kakilala tayo, ganyan yung nangyayari, no. Lalong-lalo na sa mga ganito kalulubhang karamdaman. Nakikita niya na ang daming mga politician, no, mga mayayamang politician, no. Ito naman si Doc Willie, mayaman din siya, for sure. Kaya nakakapunta siya sa ganitong bansa para lang magpagamot. And ang daming politician na nakikita niya doon na nagpapagamot din doon. Nakikita nila kung gaano kabilis. Sinabi niya dito na 1 oras lang, no, na nabasa na yung kanyang biopsy. Kung hindi ako nagkakamali, hindi kasi ako marunong sa mga medical na yan. Pero yun ang sinasabi niya, napakabilis, no. Yun ang isang nakita ko na sana ganito rin sa Pilipinas, no. Siyempre, mga kamahal natin sa buhay, mga kababayan natin, pag nagpagamot, no, mas maganda kung areglado, makikita kaagad yung problema. Ito si Doc Willie, kaya napilitan siya na pumunta dito sa Amerika dahil nga sa sobrang bagal, no. Mamamatay na lang ako. Yun yata yung narinig ko sa kanya, mamamatay na lang ako, di ko pa nalalaman yung resulta doon sa aking sakit. Ang problema kasi dito sa sakit niya, guys, nasa stage 4 na yung kanyang cancer, which is sarcoma, which is, sabi niya, napakahirap gamutin, no. Kaya ito si Doc Will, hindi siya nag-sugarcoat sa kanyang kalagayan. At sinasabi naman niya na hindi ako sigurado kung hanggang kailan ako. Although ginagamot siya ngayon, pero yun, ipanalangin natin, no, na gumaling siya. Yun talaga hiling natin na madugtungan pa yung buhay niya para naman kahit pa paano magawa pa niya yung mga gusto niyong gawin, no. Mabuti nga nung nakaraan nakita ko kasi yung video niya, no, na sobrang sakit, sabi niya. Pero yung kasunod na video niya, okay naman na parang medyo nagkakalaman na yung pisngi, pero nandun pa rin yung yung sinasabi niyang sakit dito sa middle part ng kanyang tiyan. Tuloy pa natin to. Biopsy result, I have to wait 1 to 2 weeks. Dito biopsy nila, half day, half nandyan day. na. Ito mga butas to ng mga biopsy. Biopsy 1, biopsy 2. I need a PET. Yung sa biopsy na yun, guys, pakita ko sa inyo. Kaya butas-butas siya. Saglit. 2 weeks. Dito biopsy nila, half day, nandyan na. Ito mga
Yan o, kita nyo ba? Parang kumukuha kasi ng ano dyan. Since nandito sa area na, kung nasaan yung mga butas-butas na yan, nandun yung mismong cancer, no? Yung tumor. So, ang ginagawa doon sa biopsy, parang may ini-inject sila dyan na mahabang karayom. At kumukuha sila ng sample mula dun sa tumor mismo. Para malaman nila kung paano siya. Hindi ko alam eh, pero ganun yung procedure. Tumuturok sila doon, tapos kumukuha sila ng konting tissue dun sa mismong tumor, nag-extract sila. If the politicians are coming here, hindi pa kayo naawa sa kababayan natin. Mm. Mayaman ka o mahirap, trapped ka in the Philippines. They have 3 advantage sa healthcare na wala tayo. They have speed. Ang bilis. Pagdating ko dito, sabi nila, in 48 hours, we will give you your treatment. Pero mo, Wow. Yun yung sinasabi niya na wala dito sa Pilipinas. Isipin nyo dito, maghihintay pa siya ng ilang weeks para lang doon sa treatment. Dito, pagkarating niya, within 48 hours, no, makukuha ka agad niya yung treatment. And ngayon nga, nagkikimo na siya, no, chemotherapy. Kaya kalbo siya dyan eh. Doon sa unang part ng video na to ni Jessica Soho, ni Ma'am Jessica Soho, nagpapagupit siya, no. Pakita ko sa inyo. Pamagitan ng video call, kinamusta ko si Doc Willie Ong na kasalukuyang nagpapagamot sa Singapore. I'm having a haircut. Guwapo pa rin ho kayo. Kahit wala ho kayong buhok, kayo pa rin yung Normal yan sa mga nagkikimo, no? Talagang tinatanggal na yung buhok kasi maglalagas din yan. Alam mo ba si Doc Willie Ong, isa siya sa may pinaka magandang buhok na nakita ko na senior citizen. Ang ganda ng buhok niya at hindi yun fake ah. No, hindi ko lang alam kung nagkukulay siya pero ang itim-itim ng buhok niya tas ang kapal. Yun ang isang gusto ko sa buhok niya. Kaso wala na siya ngayon dahil kailangang gupitin yan o ipatanggal talaga niya, magpakalbo kasi malalaglag din kasi nagpapahina rin ng immune system yung chemotherapy no, habang nilalabanan yung kanyang sakit. And sinasabi rin ng doktor na kailangan kainin mo na yung gusto mong kainin, wag lang siguro yung sobra-sobra. No. Pwede mo nang kainin yung kahit anong gusto mong kainin. Ewan ko, parang sinasabi ng doktor na sentensyado na talaga siya. Although gano'n naman talaga ng kalagayan niya, di ba? 50-50 siya. Kasi nga doon sa stage 4 sarcoma na cancer niya. Pero may pag-asa pa rin, syempre. Kaya nga 50-50. Pag sinabing 50-50, 50% of chance of living and alam niyo na yung kasunod. Di ba? Hindi, basta nandun yun. Pero laging merong pag-asa ang 50-50. Hindi ibig sabihin na ng 50-50 ay wala ng pag-asa. Laging meron, lalo na katulad niya na lumalaban pa si Doc Willie, di ba? Ko, you've done your job on earth. Ginawa mo na 60 years. Tama rin naman. Marami ng kumbaga sa achievement. Achieve na ni Doc Willie yung mga dapat niyang ma-achieve, di ba? So, I think fulfilled na siya. Pero nandun pa rin yung sana pag ako ang pahihilingin, no. Halimbawa, mayroong isang magbibigay sa akin ng isang supernatural being like God na gusto mo pa bang mabuhay si Doc Willie? Ilang taon gusto mo? Siguro sa akin 60 siya ngayon, siguro mga 20 years pa. No? Kasi sana hindi na siya masyadong mag-vlog, mas i-enjoy na niya yung buhay niya. Although tingin ko, na-enjoy naman niya yung buhay niya, no? Yung mga ganitong doktor kasi, guys, pag nasa ganito kang profession, pag minsan hindi, lalong-lalo na nung bata ka pa, nagsisimula, yung halos nandun ka pa lang sa kainitan ng profession mo, hindi mo halos ma-enjoy buhay mo niyan. Bakit? Kasi nga, lagi kang nasa, lagi ka nandun sa, nagsisilbi ka, oo. Lagi kang nasa serbisyo. Parang pulis din. Kahit nandun ka sa na kumakain ka or something, pwedeng biglang may tumawag sa iyo at pupunta mo siya kasi emergency yun, halimbawa lang, no.
Although itong trabaho ni Doc, cardiologist siya. Cardiologist ba siya? Cardiologist internist. Oo. So, sana ganun. Mga 20 years pa, kung mabubuhay siya. No, yun yung gusto natin. Para mas ma-enjoy niya yung huwag na masyadong mag-vlog kasi sinasabi rin niya dito na yung basher ang dahilan. Totoo rin. Kasi sinabi dun sa research na yung sarcoma, which yung cancer niya, yung sarcoma, hindi daw yan galing sa pagkain. Saan ba galing yan? Sa mga chemicals, sa mga nalalanghap natin, posibleng ganun, sa mga na-induce natin na chemicals. No? At sabi niya, pwede rin daw manggaling sa stress. Gaya ng sinasabi niya mga basher. So nabash kasi siya ng todo nung election. Isa yun sa mga siguro pinagsisisihan ni Doc Willie, no? Yung pumasok siya sa politika, samantalang kahit naman private person ka, makakatulong ka pa rin, no, kagaya nito sa vlogging niya. Marami siyang natutulungan, no, sa vlogging niya. Kasama na kami doon. Lagi kami nanonood ng mga programa nito ni Doc Willie hanggang ngayon, no. Pagdating sa payong medical, mas madali mong maiintindihan kasi binibigyan niya ng yung hindi tayo mahirapang intindihin. No, hindi katulad ng sa ibang doctors pag nandun ka parang halos ayaw nilang pag minsan may ganun na doktor yung masyadong nagsasalita ng mga komplikadong terms, mga complicated terms, no? Pero dito kay Doc William pinapaliwanag talaga niya in layman's terms, sabi nga. Ako, walang bayad ang pasyente ni isa. Pharma company ni isa, hindi ako nalalagyan. Wala akong po. There. Sinasabi niya dito, no? 25 years na siyang actually yung clinic, no? Ayaw na niya ng clinic. Yun ang dahilan kung bakit siya nagvo-vlog, no? Mas marami bukod sa mas marami kasi siyang natutulungan dito sa YouTube. Kapag dito ka sa YouTube, parang limited ang sabi niya, no? Limited ang na-reach niya kapag sa clinic lang siya. Doon lang sa area niya. Diba? Quezon City lang, ganun. Pero dito sa YouTube, worldwide ang access niya. Ibig sabihin, mas broad, mas marami kang katulad namin, di naman namin siya talaga kilala, di rin niya kami kilala. Nandito lang kami sa bahay. Pero natutulungan niya kami sa pamamagitan ng panonood sa kanyang mga videos, di ba? Yun lang yung hiling natin, o kapareho din ito ni Ma'am Jessica, na sana pahabain pa rin yung life mo. Kasi nga, marami ka pa rin matutulungan. Bukod doon, may enjoy mo pa yung buhay mo. Wala ka na dapat isipin. Huwag mo na isipin yung mga basher na yan. Ini-ignore lang yan, no? Hanggat maaari, alam naman ni Doc Willie yun na i-ignore nyo lang yung mga basher. Pampalakas yan. Actually, ginagawang pampalakas yung mga basher, no? Dito sa channel natin, marami rin ako nakikita noon. lalo na sa mga repairing videos ko. I-ignore ko lang sila. Yun lang. Binigyan ko na sila ng switch na hindi ko sila mababasa. Parang ganun. Ninayaan ko na lang sila. So, ganun lang. Lagi ka lang masaya. Manood ka ng mga masasayang videos, yun. And, kasi ganun daw yun eh. May nakakita akong video, no. Siguro ilagay ko na lang dyan. Na, mayroong nag-experiment about sa mga droplets of water. Na, kapag nagsasalita ka ng masasayang bagay, ng magagandang bagay sa kanya, habang nagpi-freeze, habang pinapalamig mo siya, ginagawang yelo, nagfo-form siya ng magagandang shapes, no, yung mga ice crystals. Pero kapag binigyan mo siya ng negative words or thoughts, yung mga iniisip, walang kwenta yung mga nabubuo niyang ice crystals. O, di ba? Tingnan niyo yan. So, ganun din tayo. Habang nabubuhay tayo sa mundo, yung mga positive vibrations, yung karaniwan nating ipamayani, no? Although kailangan may balance din. Hindi naman parating positive vibrations kasi kailangan mo rin ng negative paminsan-minsan. So, hindi kasi nagkakaroon ng parang sa rin, sa mga electronics, no? Hindi mabubuhay yung isang bumbilya kung walang negative. So, kailangan meron ding negative, kailangan balance. Pero hindi dapat
na pag dito sa buhay natin hanggat maaari hindi namamayani yung negative. Kailangan balance. Kailangan mas lamang yung positive. No, kasi pag puro negative ka, wala. Diba? Walang mangyayari sa buhay mo. So, yan. Sana may naibagi tayo dito, guys. Dito pumuli si Daddy Bean. Ingat kayo. Bye. Mabuhay kayo.